Ako nga pala si Lem. At ang ikukwento ko ay nangyari noong 2023. Isang araw na akala ko simpleng pagbisita lang sa museum. Pero nauwi sa isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag hanggang ngayon. Mahilig talaga ako sa mga lumang gusali. Yung tipong may amoy ng kahoy, luma, malamig at tahimik. Parang may kwento bawat sulok. Kaya nung nagkaroon ako ng pre-day, naisip kong dumaan sa isang museum sa bandang Manila na sikat sa mga historical item at old photographs. Pagpasok ko pa lang, ramdam ko agad na iba ang ambience. Oo, tipikal na malamig dahil naka-aircon. Pero iba yung lamig, parang galing sa lupa mismo. Napansin ko rin na konti lang ang tao. May 2 estudyante, isang magpartner, tsaka isang matandang babae na nakaupo sa bench. Tahimik silang lahat. Pero ang pinakang una kong napansin ay yung lalaking naka-uniform na parang staff. Hindi ko siya nakilala kung guard o guide, pero ngumiti siya sa akin. "Sir, dito muna kayo sa left wing. Wag muna kayo sa right, may inaayos," sabi niya. Tumango lang ako. Wala naman ako napansin na construction o sira, pero sinunod ko na lang. Sa left wing, nakadisplay ang mga lumang larawan ng Maynila bago pa maggera. Habang naglalakad ako, parang may ibang tunog na sumasabay sa hakbang ko. Hindi echo, kundi isang hakbang na laging kalahating segundo ang pagitan sa bawat step ko. Huminto ako. Huminto rin yung tunog. Naglakad ako ulit. Sumabay ulit. Kumakabog na ang dibdib ko nun, pero hindi pa ako nagpapanik. Baka may ibang tao lang sa likod ko, pero pagtingin ko, wala naman. Inisip ko baka lumipat sila sa kabilang gallery, kaya nagpatuloy pa rin ako. Pero pagdating ko sa isang corner, may bumati sa akin. Isang boses babae. "Huwag kang dadaan dyan." Para ako napako. Paglingon ko, yung matandang babae na nakita kong nakaupo sa bench kanina, nandun siya. Pero paano? Nasa kabilang side siya dapat. At isa pa, hindi ko siya narinig kahit naglakad siya papunta sa akin. Tumango lang siya at itinuro yung hallway sa kanan. "Kanan ka, doon mas ligtas." Hindi ko alam kung bakit, pero sinunod ko siya. Nang mabaling ko ulit yung tingin ko, wala na siya. Para nag-evaporate sa hangin. Nabigla ako, pero sige lang, lakad pa rin. Pagpasok ko sa hallway na tinuro niya, bigla nagbago ang ilaw. Parang naging mas madilim, mas makitid, mas tahimik. At doon na nagsimula ang kakaibang nangyari. Habang naglalakad ako, napansin ko ang isang kwarto na bahagyang nakabukas. Walang label, walang exhibit sign, wala sa mapa ng museum. Paglapit ko, may humawak sa balikat ko. Malamig. Pagharap ko, wala namang tao. Pero bumukas ng bahagya ang pinto. Kasunod nun, biglang nagpatay-sindi ang ilaw. Tapos may narinig akong tawanan ng mga bata sa loob. Mga tunog ng paa. Parang tumatakbo, parang nagtatago. Hindi ko alam kung bakit, pero hinila ako ng curiosity. Binuksan ko ang pinto. At pagpasok ko, sumara ito ng malakas. Nilak. Hindi mula sa loob, kundi mula sa labas. Napasigaw ako, pero wala akong narinig na sumagot. Walang guard, walang staff, walang tao. Pero meron ako narinig. Mga boses, batang tumatawa. May humahabol, may umuungol. May bumubulong sa tenga ko kahit wala akong nakikita. At doon ko na-realize, iniipit ako ng kwartong to at hindi tao ang naglalaro sa akin. Pagkasara ng pinto, bigla ako napatigil.
Wala akong makita kundi mahinang liwanag galing sa tanging bombilya sa kisame. Tao po, sabi ko, sabay katok ng malakas. Walang sumagot, pero may sumagot na tawa. Boses ng bata, nanggagaling sa sulok ng madilim na kwarto. Tara, laro tayo. Para akong binuhusan na nagyayelong tubig. Sumandal ako sa pinto, pero kahit anong tulak ko, ayaw talaga bumukas. Pakiramdam ko, may nakadiin sa kabila. Naramdaman ko rin, biglang gumuhit ang malamig na hangin sa batok ko. Tapos may kumalapit sa damit ko. Parang naglalaro. Paglingon ko, wala pa rin. Wala. Pero may paa na humahakbang papalayo. Paa lang. Walang katawan. Walang anino. Dalawang yapak ng bata. Dahan-dahan, papunta sa gilid. Hindi totoo to. Hindi to totoo. Paulit-ulit kong sabi. Biglang nagsabay-sabay ang mga boses. May tumatawa, may umiiyak, may nagbubulong sa likod ng tenga ko. Huwag kang lalabas. Kasama ka na namin. Doon ako napasigaw ng malakas. Tapos may tumakbo ng ubod ng lakas sa paligid ko. Mga yabag, paikot-ikot, palapit ng palapit. Biglang may nagpakita sa harap ko. Isang batang babae, nakaputing luma, nakatungo, hindi ko makita ang muka. Nakalutang siya ng bagya, pero may puwersa yung presensya niya na parang mabigat. Unti-unti niyang tinaas ang muka at nakita ko na wala siyang mata. At mula ron sa butas, parang may usok na lumalabas. Kasama ka na namin. Hindi ka na makakalabas. Napaatras ako hanggang sa tumama yung likod ko sa pinto. Nanginginig na talaga ako nun. Hindi ko na alam kung iiyak ako o hihimatayin. Habang papalapit siya, biglang may kumatok sa labas. Malakas, 3 beses. Tapos may isang boses. Lem, nandito ako. Pumunta ka sa liwanag. Pagtingin ko sa gilid, biglang may suminding puting liwanag sa sahig. Parang maliit na daan. Instinct ko na lang ang gumalaw. Tumakbo ko papunta sa liwanag habang yung mga boses sa likod ko nagsisigawan. Pag abot ko sa liwanag, naramdaman kong biglang may humawak sa kamay ko. Bilisan mo, sabi niya. At parang huminto lahat. Tumahimik yung kwarto, tumigil yung mga yabag, nawala yung batang walang mata. Pagdilat ko, nasa labas na ako ng kwartong yun. Nasa koridor ulit ako. Normal lahat ng ilaw. Hinihingal ako, nanginginig, at pawis na pawis. Sa dulo ng hallway, nakita ko ang matandang babae. Ngumiti siya. Safe ka na, iho. Lumabas ka na. Huwag ka nang babalik dyan, sabi niya. Tumango ako at naglakad paalis. Pero paglingon ko ulit para pasalamatan sana siya, wala na siya. Pagdating ko sa exit, may 2 staff na nagulat sa akin. Sir, paano kayo nakapasok sa restricted area? Tanong nila. Sarado na yun buong araw. Walang ilaw, walang access, at saka walang tao doon. Sabi ko, may nagpaalam sa akin. Yung matandang babae. Pero pinagtinginan nila ako. Sir, wala kaming lady visitor today. Lalo na matanda. Ikaw lang mag-isa ang pumasok sa wing na yan. Ipinakita nila sa akin ang footage. At doon ako kinilabutan ng gusto. Sa CCTV, nakita ko ang sarili kong tumatakbo mag-isa sa hallway. Sumisigaw. Humahawak sa ere. Walang kumakapit sa kamay ko. Wala akong kasama. At wala ring matandang babae. Ako lang. Kinabukasan, nag-research ako. May isang article online. Kulang-kulang ang impormasyon, pero sapat para
tumindig yung balahibo ko. Matagal nang may nawawalang matandang babae na huling nakita sa museum. Hindi raw siya nakalabas. Hindi rin nakita ang katawan. At ang sabi sa dulo ng article, sinasabing may kaluluwang tumutulong sa mga nawawalang bisita. Isang matandang babae na hindi na nakalabas. At doon ko lang na-realize, yung tumulong sa akin, hindi pala tao. Magandang araw. Itago niyo na lang ako sa pangalang Kebs. Gusto ko lang ibahagi yung pinaka hindi ko malilimutang karanasan habang naka-duty ako bilang night security sa isang maliit pero kilalang museum dito sa Maynila. Hindi ako madaling matakot, pero pagkatapos ng gabing yon, hindi na ako bumalik sa trabaho. Sa totoo lang, simple lang naman ang trabaho ko. Iikot lang ako sa loob, titingin sa CCTV, tapos magra-rounds every hour. Tahimik ang museum paggabi. Wala kang maririnig kundi yung mahinang ugong ng aircon at minsan yung pagkaluskos ng mga lumang kahoy sa sahig. Ang shift ko nagsisimula ng 10 PM. Mga 11:30 PM, napansin ko agad na parang mas malamig kaysa normal sa Hall of Cultural Artifacts. Ito yung section kung saan nakadisplay yung mga sinaunang mask, lumang kagamitan at mga estatwang kahoy na parang laging may nakasilip na mata. Hindi ko alam kung bakit, pero paglapit ko sa hallway, bigla akong parang kinilabutan ng todo. Yung tipong ramdam kong may nakatingin sa akin mula sa dilim. Pinailawan ko gamit yung flashlight ko, pero wala naman ako nakita. Pero habang naglalakad ako papunta sa gitna ng hall, bigla akong napansin na nakabukas ng bahagya ang isang glass display case. Yung tipong parang may kumalabit sa lock. Pero hindi puli na bukas. Alam kong sinara ko lahat ng yon bago mag-ikot. Lumapit ako. Tinignan ko yung listahan ng item sa display. At doon ako napalunok. Dahil ang nakadisplay doon ay isang lumang kahoy na maskara. Itim, may nakaukit na nakangiting bibig at malalalim na mata. Para siyang nakangisi kahit saan ka tumingin. At pagtingin ko, nawala ang maskara sa loob. Wala akong narinig, walang bagsak, walang kumaluskos, pero alam kong hindi pwedeng mawala ng ganon-ganon lang. Kaya binuksan ko yung flashlight ko at sumilip sa paligid. Wala pa rin. Hanggang sa may narinig akong mahinang kaluskos na papalapit mula sa likod ko. Parang humahakbang na hindi nagmamadali. Pagharap ko, wala. Pero doon ko napansin na may anino sa sahig. Hindi akin, hindi gumagalaw. Nakapwesto lang sa gilid ng doorway, papasok ng hall. At doon nagsimulang bumilis ang tibok ng dibdib ko. Pagkakita ko sa anino sa sahig, bigla ako natigilan. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko talaga na may kasama na ako sa hall na yun. Mabigat yung hangin. Parang may nakaipit na malamig sa dibdib ko. Gumalaw ako ng dahan-dahan. Tinutok ko yung flashlight papunta sa direksyon ng anino. Pero pag angat ko ng ilaw, walang tao. Anino lang. Isang maitim, mahaba, parang nakasabit sa sahig. Pero walang pinanggagalingan. Tumaas ang balahibo ko. Walang hiya. Ano yan? Bulong ko kahit alam kong walang sasagot. Tapos, parang may kumatok sa glass case sa likod. Pagharap ko, doon ko siya nakita. Yung nawawalang maskara. Nakadikit sa salamin. Hindi siya nakadisplay. Nakaangat siya. Parang may nagsuot mula sa loob at humihinga. Tapos unti-unti itong umatras. Dahan-dahan. Papunta sa dilim. Hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko pero sinundan ko ng ilaw. At doon ko nakita. Isang katawan na gawa sa anino. Mahaba ang braso. Baluktot ang liig.
Tapos hindi ko maalis ang tingin ko sa maskara. Sobrang nipis ng katawan niya. Parang usok pero malinaw siya naglalakad. Lumapit siya sa akin. At habang papalapit siya, mas lumalakas yung tunog ng paghinga sa loob ng maskara. Para ako napako. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makatakbo. Tapos bigla siyang huminto sa gitna. Tumingala ng bahagya ang maskara. At doon ko narinig ang boses na parang nasa tenga ko mismo. Kasunod ka na. Para akong binuhusan ng malamig na yelo. Nabitawan ko ang flashlight ko, gumulong sa sahig. Saka siya biglang tumakbo. Sobrang bilis. Parang umatake. Napasigaw ako. Tumakbo ko palabas ng hall nang hindi na lumilingon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Basta takbo lang. Hanggang sa makarating ako sa guard station at isinara ko yung pinto. Nanginginig ako. Hindi ako makahinga. Tapos, may kumatok. Muli kong narinig sa labas ng station. Mahinang katok. Hindi siya nagmamadali. Parang alam niya na wala akong takas. Tumigil yung katok. Tapos tumahimik. Maya-maya, may marahan akong narinig na gumuguhit sa pader. Kahit hindi ko makita, alam kong sinusulatan niya. Pag-check ko sa CCTV, may anino sa labas ng station. Payat, mahaba, nakatayo lang. At noong lumapit siya sa camera, nakita ko ang maskara. At sa ilalim nito, may ngiti. Hindi ko na alam kung paano ako nakatulog. Pero may ship supervisor na gumising sa akin kinabukasan. Nakahandusay daw ako sa sahig ng station. Nanginginig pa rin. Paglabas namin sa hall, nakita namin na wala nang anino. Wala na rin yung maskara sa sahig. Pero may isang bagay na naiwan. Isang salita na nakasulat sa pader gamit ang itim na parang uling. Isa ka na sa amin. Ayun yung nakasulat. Ayon sa mga staff, hindi raw nila makita hanggang ngayon yung maskara. At hindi na nakita kahit kailan. Hindi na rin ako bumalik. At hindi na ako muling pumasok sa kahit saang museum. Ako po si Kayla, 25 years old, at matagal na ako sa art museum. Sanay ako sa paintings, sculptures, weird installation, pero noong araw na yon, muntik na akong tumigil sa pagpunta kahit sa pinakamaliit na gallery. May bagong exhibit noon sa isang museum sa QC. Ang theme daw, tao na hindi tao. Puro life-size statues na sobrang realistic, silicone, clay, metal, kahoy. Parang totoong tao. Pagpasok ko pa lang, napansin ko agad ang katahimikan. Hindi yung normal na museum silence. Iba, parang may nakamasid, parang may nagbabantay. At doon ko unang napansin ang mga estatwa ng tao. Iba-ibang posisyon. May nakaupo, may nakatayo, may nakahilig sa pader. Pero lahat sila, may mata na parang buhay. At kahit saan ako pumunta, parang sinusundan nila ang galaw ko. Tinatawanan ko lang sa isip ko. Pagod lang siguro. Pero habang iniikot ko ang hall, may isang estatwang matandang lalaki. Nakaupo. Hindi ako lumapit, pero napasilip ako mula sa gilid. Yung mata niya, sa baba nakatitig, tapos parang nakatulala. Pero pagtalikod ko ng konti at pagkaharap ko ulit, nakataas na ang ulo niya. Diretsyong nakatingin sa akin. Wala akong narinig na gumalaw, walang tunog, pero sigurado ako, ibang posisyon siya kanina. Naglakad ako papunta sa kabilang hallway.
pilit kinakalma ang sarili. Pero paglingon ko, nakaturo na sa akin ang kamay ng estatwa. Doon na ako kinabahan ng malala. Hindi yon guni-guni, hindi yon ilaw. May mali talaga. Nagmadali na ako papunta sa exit. Gusto ko nang lumabas. Pero bago ako makalapit, may estatwa agad sa harapan ko. Babae, naka-long gown, nakaharap sa pinto. Hindi ko nakita kanina. Unti-unti kong inikot ang katawan ko. Planong dumaan sa gilid. Pero pagdaan ko, biglang gumalaw yung ulo niya. Kasunod ang buong katawan. Napakabagal pero sigurado akong nakita kong gumalaw yun. At sa tenga ko, may narinig akong boses. Bawal lumabas. Napaatras ako. Doon ko nakita yung ibang statwa. Isa-isa silang lumilingon. Sumusunod sa akin. Kahit hindi ko naririnig ang paggalaw nila. Para silang buhay na hindi humihinga. Tumakbo ko, diretso sa gitna ng hall. Pero habang tumatakbo, bawat liko ko, may estatwang nakaharang. Parang pumuposisyon sila para i-corner ako. Isang lalaking statwa sa kanan. Nakatayo lang kanina. Ngayon, nakaabot ang kamay niya sa balikat ko. Wala akong maramdaman na humawak, pero ramdam ko ang presensya. Parang may malamig na nakadikit sa balat ko. Huwag ka nang aalis. Kasama ka na namin. Sinigawan ko. Umalis kayo! At doon sabay-sabay umikot ang ulo ng mga statwa sa direksyon ko. Naghanap ako ng paraan. May maliit na emergency door sa gilid. Hindi ko nakita kanina. Dinampot ko ang bag ko at tumakbo doon. Paglapit ko, may estatwang babae na nakapatong ang kamay sa knob. Pero noong pumikit ako sandali at binuksan ko ulit ang mata ko, nawala siya. Binigla ko ang pinto at sa wakas bumukas ito. Tumakbo ko palabas na exhibit hall, palabas ng museum. Hindi lumilingon, hindi humihinto kahit humahabol ang eko ng boses nila sa utak ko. Pagdating ko sa labas, tumakbo pa rin ako hanggang may security guard na pumigil sa akin. Pagka-explain ko, ang sabi niya, "Ma'am, sarado na yung exhibit na yon simula kahapon. Wala dapat estatwa doon." Ha? Puno ng statues sa loob. Umiling siya. Wala po, inilipat na. Isa pa, walang staff na nagbukas ng emergency door kaninang umaga. Pero bukas siya ngayon. Hindi namin alam kung bakit. Hindi ko na kinausap. Hindi ko na hinintay ang sagot nila. Pero simula noong araw na yun, Sir Dave, hindi na ako bumalik sa museum. Kahit kailan. Ako si Jessa, isang intern sa isang lumang museum sa probinsya. Kasama sa trabaho ko ang pagsara ng mga exhibit tuwing gabi. Isang bagay na akala ko ay madali lang. Isang gabi, ako lang ang naiwan sa loob. Tahimik ang buong museum. Ilang ilaw na lang ang bukas. Habang nilalakaran ko ang gallery C, napatingin ako sa isang lumang larawan ng batang babae. Puting-puti ang suot niya, parang pangbinyag, at mahaba ang buhok niya. Tumingin ako sa mga mata niya, parang buhay. Kumerot ang batok ko. Napalunok ako ng laway at mabilis lumakad palayo. Pero habang papalayo ako, parang naririnig ko ang mahihinang yabag ng mga paa. Paglingon ko, walang tao. Binalikan ko ang CCTV room para mag-check sa monitor. Nakita ko ang sarili ko na naglalakad sa gallery C. Pero hindi lang ako ang nasa footage. Sa likod ko,
may batang babaeng nakaputi. Hindi siya gumagalaw. Pero sa sumunod na segundo, nakaangat na ang ulo niya. Nakatingin sa kamera at dahan-dahan siyang ngumingiti. Nang makita ko ang batang babaeng nakaputi sa CCTV, napaatras ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot, ang ngiti niya o ang katotohanang ako lang dapat ang nasa loob ng museo. Tumakbo ako palabas ng CCTV room, pero biglang nag-brown out. Itim ang paligid, tahimik, parang hinihigop ng dilim ang bawat tunog. May naaninag akong liwanag mula sa Gallery C. Isang malabong ilaw, parang ilaw ng lampara. Nilakasan ko ang loob ko at bumalik. Sa paglapit ko, nakita ko ulit ang larawan ng batang babae. Pero may kakaiba. Wala na siya sa larawan. Ang frame ay blanco, puti na lang. Parang pinunasan ng isang malaking brush ang buong imahe. Ngunit sa ilalim ng frame, nakita ko ang isang refleksyon ng isang batang nakatayo sa likod ko. Kuya, ayaw ko na rito. Bulong niya. Malamig ang hininga sa batok ko. Hindi ko napigilang sumigaw. Tumakbo ako palabas ng museo. Hindi lumilingon. Pagkabukas ng pinto, bumalik ang kuryente. Umilaw ang buong building. At dumating ang gwardya. Uy, bakit parang binuksan mo yung Gallery C? Di ba sarado na yun? Simula nang may nawawalang bata sa picture na yun. Nanigas ako. Anong ibig mo sabihin? May lumang kwento kasi. Yung batang nasa larawan, anak daw ng isang Kastilang opisyal. Namatay siya sa loob ng museum. Pero kapag may naiwang mag-isa sa gabi, minsan gusto niyang may makasama. Simula noon, hindi na ako bumalik sa museum na yun. Pero tuwing napapadaan ako sa lumang gusali, parang may batang nakasilip sa bintana. Nakangiti pa rin. Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbabasa ng kwento. Ako si Ariel, janitor sa isang art museum. Gabi-gabi ako naglilinis sa mga gallery. Pagkatapos magsara, wala akong problema sa trabaho. Tahimik, solong lakad, walang istorbo. Pero may isang bahagi ng museum na ayaw ko. Gallery E. Doon nakadisplay ang isang kakaibang rebulto. Isang matandang lalaki na may hawak na pait. Parang gumagawa ng kahoy na imahe. Nakayuko siya pero ang mga mata niya parang tumitingin. Isang gabi, ako lang ang naiwan. Nagpatrol muna si Manong guard sa labas. Dumiretso ako sa Gallery E para tapusin na agad ang trabaho. Habang pinupunasan ko ang salamin sa gilid, napansin kong parang iba ang pwesto ng rebulto. Hindi ako sigurado. Baka pagod lang ako. Tumalikod ako para magpunas ng sahig. Nang humarap ulit ako, nakatayo na ang rebulto. Hindi ko alam kung paano. Walang tunog. Wala akong narinig. Napaatras ako. Biglang tumunog ang radyo sa belt ko. Static lang. Sunod-sunod. Tapos may bumulong. Tapusin mo ang hindi ko natapos. Pagtingin ko sa paligid, nasa likod ko na siya. Hindi na bato ang balat niya. Kulubot na at buhay. Nakaabot ang kamay niya sa akin. May hawak na pait. Linisin mo to habang buhay. Simula noon, wala nang nakakita sa akin. Pero sa Gallery E, kung mapapansin mong may dagdag na rebulto
Sa tabi ng ang eskultor, isang janitor na may hawak ng map. Huwag kang tumingin sa mata niya. Baka magising. Biglang may gumising sa akin. Yung gwardiya pala. Ginising niya ako. Sabi niya, "Uy pre, tapos na yung break time, ba't tulog ka pa dyan? Tapusin mo na yung trabaho mo. Mamaya, may mag-inspect dito ng hindi natin inaasahan. Mahuli pa tayo." Nagulat ako. Akala ko totoo. Panaginip lang pala. Matapos yun, tinuloy ko na ang trabaho ko. At nang natapos ang duty ko, hindi ko maisip kung paano nangyari ang lahat ng yun. Pero laking pasasalamat ko dahil panaginip lang pala. Hanggang dito na lang po.